Ngayon naman po, puntahan naman po natin mga bossing, no? Puntahan naman po natin yung explanation po ni Alan Peter Cayetano na Senate President ng Senado. I figured out. Ayan. Ito ibang klase talaga si Peter Cayetano. May salmo-salmo pa doon sa likod. Salmo 23. Hindi, makaano daw po to, makasimbahan daw po talaga itong si Alan Peter Cayetano. So, game. Pakinggan ho natin mga kababayan. Itong Senate President ng Pilipinas. I figured out a way, and I praise God for the opportunity. So if you have Lagi hong may mga paumpisa na para ukol sa Panginoon, ano? Sige, game. young children and you want them to have a neutral explanation of what we're going through as a nation, I thought of a way, I received this way of explaining through Pokemon. From our Mega Dream. Yung kanina, nung si Melvin Matibag, ang pinapakinggan natin, in-explain sa atin para in layman's term, no? Yung example niya para tumugma doon sa sitwasyon nung kay Bato de la Rosa. Ano po? Kapag ka ikaw pumunta ka ng grocery at may bitbit kang bag, kailangan mong iwanan sa harap, lalagay mo, bibigyan kanila ng numero. Kapag ka may nawala doon sa bag mo o nawala doon sa mga gamit mo, sa pananagutan noong grocery store o kung ano man yung establishmento na yon. Naintindihan natin mga kababayan no? Maayos at malinaw yung pagkaka-explain. Pero dito, ano daw? Ay, Pokemon! Naku, mahilig pala sa Pokemon. Si Senate President Alan Peter Cayetano. Sige nga ho, pakinggan na ho natin mga kababayan kung paano niya i-explain through Pokemon ho, mga bossing. I figured out a way, and I praise God for the opportunity. So if you have young children and you want them to have a neutral explanation of what we're going through as a nation, I thought of a way, I received this way of explaining through Pokemon. From our Pokemon. Nako, lugi ata ako doon. Hindi ako marunong mag-Pokemon. Yung Pokemon na ano, ay, hindi, yung laruan na gano'n, kayo naman kung ano-ano, linisin nyo mga tenga ninyo, baka mga nabibingin na kayo kung ano-ano naririnig ninyo. No, sa Pokemon, may kahiligan tayo. Nako, sige, hayaan na natin mag-explain through Pokemon daw po si Peter Cayetano. Mega Dream to the Perfect Order to the Ascended Heroes. Isa-isahin na natin kasi English mga kababayan. Hindi naman din ho tayo kagalingan mag-English. Ano po, Ma'am Neng Gigi, kailangan ho yata yung anak mo dito para ma-explain sa atin kung ano-ano yung mga nandoon. Okay. Isa-isahin natin Through Pokemon. From our Mega Dream to the Mega Dream. From a Mega Dream. Tama ba? Malawakang kumbaga inaasam-asam. Dream, panaginip ang dream Pero alam naman natin na ang ibig sabihin doon ay yung gustong makamit. Ano po? Mega Dream. Sige. Perfect Order to Perfect Order. Nasa sa ayos. Okay. the Ascended Heroes to the Ascended Hero. Okay. Chaos Rising. Life is like that, di ba? But unlike Pokemon, which is a game and it's for collectors, you're dealing with real lives here and not imagination. Sabi ni Charo Ilagan, Bible verse to Pokemon. Ano na naman iyan, Alan Peter Cayetano? Hindi ko alam dito kay Sisi. Ano po? Ayan, hindi, Sisi. No? Hindi ko tinatawag na sister si Peter Cayetano. Ayan, nag-comment si Mabel Kenjo. Sisi, huwag mo nang ulitin. Sure. So for example, sa Monday, will we rise above and try to articulate people's dreams? Sandali, sir. Sa Monday, may naririnig-rinig akong balita
natuloy pa din daw yung pagpapalit ng Senate President. At ang napapabalita nga ho, mga kababayan, na posible na ilagay nung 11, no, kung sakaling merong dalawang sasama sa kanila or kung ilan man, si Win Gatchalian. Ano po? Kung magra-rise ka ng Monday, baka patayo. Pababa doon sa Senate kasi ikaw na ay maaalis bilang Senate President. Baka yun ang ibig niyang sabihin. Okay, rise from the upuan, tayo, lakad, pababa doon sa mga kasamahan niyang senador at papalit si Win Gatchalian. Nako po. O sige, tuloy natin. Will we rise above the political fray? So for example, sabi, parang walang nangyari. Hindi po. Hindi natin minemenos yung nangyari noong May 13. Ang sinasabi natin, let's deal with it professionally. Let's have an independent investigation. Let's wait for all of the results. Sandali. Peter Cayetano, di ba nga namili na kayo nung mag-iimbestiga dyan? Di ba nga pati yung pati NBI hindi nyo pinahintulutan? Hindi nakakuha sa inyo nung mga CCTV? Bakit? Ang sabi nyo kasi, di ba, parang pangit naman na sila yung mag-iimbestiga, sila yung iniimbestigahan. Di ba kaya nga ang pinili nyong pagbigyan ang PNP, ang Philippine National Police, at yung yung DILG. Kaya lang, sir, ang sabi nitong si Secretary John Vic Remulla, wala daw paglusob na nangyari sa inyo. O walang pagpapaputok na ginawa sa inyo. O bakit parang ayaw mo na yata nun bigla, sir? Eh di ba kayo mismo pinagmamalaki ninyo? Nag-send na po kami ng kopya ng mga CCTV, etc., mga ebidensya sa DILG at sa Philippine National Police. Eh eto, pareha sila ang sinasabi, walang putukan na walang pagpapaputok na nanggaling sa NBI. Di ba? O, tuloy mo, Petra. Petra, ito naman kasi si Mabel Quinjo eh. Alam mo, Mabel Quinjo, magagalit ako sa iya kapag ka nagalit sa akin si Peter Cayetano. Kung ano-ano, hindi bading si Peter Cayetano. Okay? Hindi bading si Peter Cayetano. Lalaking lalaki si Peter Cayetano. Kahit paulit-ulitin mo, ito nung sasabihin mo na, alam Peter Cayetano, no, sabihin mo nga lalaking lalaki ako. Nako. Diretsyong masasabi ni Peter Cayetano yan. O, game. In the meantime, let us show the Filipino people that the Senate is the Senate. That we care about PhilHealth, about... Kaso, sir, PhilHealth ka na naman, ilalayo mo na naman yung kabading, yung kaganapan. No? Kaso sir, wala. Bagsak talaga ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa Senado. No, lalong-lalo na simula nung naupo ka. Ang dami nga nagsisigawan ng mga kapwa natin Pilipino. Ang sinasabi nila, naku, i-abolish na natin yung Senado. No? Dagdag lang yan sa gastusin sa ating bansa. In fairness naman po, merong mga senador po talaga na mga talagang totoong mga nagtatrabaho at totoong kumikilos para sa bayan natin. Pero nung sila Robin Padilla, sila Peter Cayetano, sila Amy Marcos, wala na ho. Kung dati meron po tayo mga kababayan, nung mga Rene Sagisag, Ramon Mitra, Defensor Santiago, bigla pong ganito yung Senado natin, mga kababayan O nandyan na po si Tina B, mga bossing. Diba? From dun sa top, bigla pong naging low job na po, mga bossing, ang Senado. Low job, ibig sabihin ko mababang mababa na ang tingin. Sa mga trabaho nila. Yan ang ibig ko sabihin. Low job, no? Mababa. Ewan ko kung tama yung English ko.
Hindi, pero ganun no eh. Simula po nung dati, mga kababayan, sila Miriam Defensor Santiago, Ramon Mitra, Rene Shagisag, yung mga tumatakbo dati, mga kitatad, ano, mahuhusay eh. Kumbaga, top job, no? Ganun mga magtrabaho. Oh, dito, mga low job na ho, mga bossing. Dito kay Peter Cayetano. Okay. Yung gamot, about flu shots na hindi pa rin dumadating, about problema sa mga ospital na kulang ng gamit. Ito naman si Marian, talaga naman, oh, gusto pa lagyan ng B, yung low job. Okay na yan. Ikaw naman, halatang halata ka. Let's show people that we care about scholarships. We care whether tumaas o hindi. Hindi! Anak ng putik ka naman. Kaya nga ang sabi ni ang sabi po ni Ted Filon, nagtataka ako dito sa mga senador na ito. Parang wala talagang nangyari. Biruin mo ilang araw na wala pang tumitindig at wala pang nagtatanong ano ba talaga ang nangyari noong Mayo at 13. Di ba? Kasi parang iniiwas po talaga mga kababayan. Oh, talagang inilalayo. Doon tayo sa hindi pinag-uusapan dito. Sir, ano ba talaga nangyari noong Mayo at 13? Kasi ang sabi ninyo, pinuputukan kayo, hindi ko alam kung sa muka, sa tiyan, o kung sa puso. Hindi di ba gano'n naman po sa mga pelikula, Rick PC? Oh, gano'n sa mga pelikula, di ba Dayan Asuncion? Kapag ka tinamaan ng bala, oh, it's either dito po sa bunganga, oh, yan. Tapos dito sa dibdib, o yan, o kaya sa bandang tiyan. Di ba? Yun yung palabas nila eh. Pinuputukan kami ng NBI. Di ba? Tapos makikita doon sa CCTV, si Aplas ka lang naman ang nagpapaputok. Sabi ni Pido Dido, change topic na daw, sabi ng majority. Ganyan po talaga ang nakikita at napapansin ng mga kapwa natin Pilipino. Pilit nilang pilit ho nila na iniiwas doon sa usaping iyon. Tuition fee. Let's show people that we care about the tricycle drivers, the Grab drivers, the jeepney drivers. Uy, si Pangulong Bongbong Marcos, anong pagtaas ng mga langis, nagpaano na agad, nagpa-ayuda na doon sa mga tricycle driver dahil alam ni Pangulong Bongbong Marcos na unang mga tatamaan lalo na kapag pagkadyaan sa mga oil price hike, yung mga kababayan natin na mga tricycle driver, yung mga jeepney driver. Ikaw naman, late ka naman, Peter Cayetano, ma-divert mo lang sa iba yung pinag-uusapan. Drivers, the taxi drivers, di ba? We're an Ayos na yun! No? May paayuda na si Pangulong Bongbong Marcos, may subsidy na para sa ganon, yung mga kababayan natin na apektado ng oil price hike, at least hindi nila talaga hindi na-absorb yung laki nung mababawa sa kinikita nila. Ikaw, Peter Cayetano, talaga wala naman pala yung pa-Pokemon mo.